Kilat News Updates. Mga balita ngayon, NPA at number 1 most wanted sa Bicol arestado sa Masbate. 60 araw na suspensyon ng rice importation magsisimula sa Setyembre 1. Pigilin ang posibleng pagtanggi ng Senado sa impeachment ni VP Sara, hiniling ng One Sambayan Coalition. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ng pulisya sa Bicol ang number 1 most wanted person sa rehiyon na si Jake 35 kasapi ng New People's Army o NPA na nag-ooperate sa Masbate ayon sa Police Regional Office 5. Si Jake, residente ng Masbate City, ay miyembro ng Komiting Larangang Guerrilla North ng Sub-Regional Committee 4 ng Bicol Regional Party Committee sa ilalim ng utos ni Luding Tulingin alias Daddy Herman. May mga warrant of arrest siya para sa 4 na kasong murder, 1 frustrated murder, 2 attempted murder at 2 paglabag sa international humanitarian law na inilabas ng iba't ibang regional trial court sa Masbate mula 2021 hanggang 2022. Siya ay nasa kustodiya ng CIDG Masbate para sa kaukulang disposisyon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 60 araw na suspensyon ng lahat ng rice importation mula Setyembre 1, 2025 upang protektahan ang mga lokal na magsasaka sa kasagsagan ng anihan. Ayon kay President Communications Office Secretary Dave Gomez, inilabas ng Pangulo ang direktiba matapos ang konsultasyon sa kanyang gabinete at base sa rekomendasyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Layunin ng hakbang na mapatatag ang presyo ng palay at maiwasan na maapektuhan ang kita ng mga magsasaka dahil sa pagpasok ng mas murang imported rice. Ipinaliwanag din ng Pangulo na hindi pa oras para talakayin ang posibleng pagtaas ng taripa sa imported rice. Humiling ang One Sambayan Coalition, pinamumunuan ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio at Conchita Carpio Morales sa Korte Suprema na maglabas ng status quo ante order upang hadlangan ang Senado na agad ibasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa kanilang motion, iginiit ng grupo na dapat munang maresolba ang constitutional issues bago kumilos ang Senado, lalo't nakabinbin pa ang motion for reconsideration ng Kamara at iba pang grupo. Hiniling din ng One Sambayan na magkaroon ng oral arguments ang Korte Suprema upang malinawan ang publiko sa proseso at mapalakas ang legitimacy ng magiging desisyon. Samantala, iginiit ng Supreme Court na agad na epektibo ang nauna nitong desisyon na nagdideklarang labag sa konstitusyon ang ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.